Magandang umaga po. Maayong buntag sa kaninyong tanan. So lampas 12 o'clock na dito sa Pilipinas. Kaya good morning sa akin Facebook friends and family. Pasensya na po kayo. Balik na naman sa late night kasi from before lunch until eto kakauwi lang siguro mga 20 minutes ago. Sunod-sunod na mga consultation, meetings, briefing, trying to get a sense of where we are, saan pupunta yung ating bansa, ano yung mga best case, ano yung mga worst case scenario, ano yung rumors, ano yung totoo. Or siguro, di pa ako nagpaalam, i-quote sila, pero nung sinabi ko sa isang businessman, alam din nung isang businessman na kasi isang grupo din lang to, sabi nga yung kailangan ng clarity o kailangan malinaw, no? So we always start our discussion by thanking God, praising God, and there's always something. There are always many things that we can praise God about, no? But ulitin ko yung favorite ko, when we start, we praise God or thank God for who He is. Kasi the more we get to know kung sino ang Panginoon, lalo natin na appreciate pagmamahal niya sa atin at lalo natin siya minamahal. Goki Masayon Mangoba, gandang gabi din sa iyo. But sinabi ko gandang umaga just because lampas na 12 o'clock. So sa lahat ng ating mga kababayan sa Middle East, praying for the ceasefire, praying for diplomacy, praying for the talks, praying for wisdom, di ba? Minsan akala natin wala ng pag-asa at walang gustong bumigay sa kanilang stand. But then God gives the mercy, the grace, the wisdom. Ronaldo Enriquez, good morning sa iyo. Lac Main, Joan Milan Letigio, Randy Simogan, yan, from Tagbilaran City. Yan. So maayong buntag o maayong gabi sa kaninyong tanan. So kinahanglan ng clarity. So guys, may request lang na ipagpatuloy ko daw yung ating topic ng preparation or paghahanda. So dahil dun sa Resurrection Week, Resurrection Sunday, Pasko ng muling pagkabuhay o Pasko ng pagkabuhay, we were talking about sense of purpose. Na sobrang mahal tayo ng Panginoon, na from the time He created the world, He created us, meron siyang purpose, yung reconciliation, redemption natin to the blood of the Lord Jesus Christ. So pinag-uusapan natin yung purpose, pinag-uusapan natin na yung power, yung planning, actually potential pa lang, hindi pa sa planning, no? So because God created us for a purpose, nandun yung potential natin gawin yung purpose niya. At dahil may potential tayo, binibigyan tayo ng power, including yung resources. So, part of that is planning and preparation. So, preparation or paghahanda, di ba? Alma May Padernal Padios, good evening. Jess Ablan, Richie Shatman Ganyak, Kagawad Richie Ganyak, ito po from Davao City. So, kamusta po kayo sa Davao City? God bless you po. Prayers always. Senyor, so mga taga Lapu-Lapu City, mga taga Metro, Cebu Province, good evening sa inyo. From Sorsogon naman, so Diyos maray na aga sa Indogabos. Yan. Mga from Cavite, yan, malapit lang sa amin. UAE, so yun, kanina binabanggit ko po, of course, we're praying for everyone, pamilya ng mga OFW, but we should have extra prayers sa mga kababayan natin who are actually there. Kasi kung ano problema natin, doble, triple, quadruple sa kanila, safety nila, trabaho nila, safety ng mga boss nila, future ng kumpanya nila, yung even yung food security, energy security nila, no? So halo-halo na. Sandy from Kuwait, yan, from Bohol, so maadyong buntag sa kaninyong tanan. From Cyprus, yan. Ito naman from si Ricay Carinosa from Florida, yan.
So guys, yung sa preparation, siguro ang gusto kong idagdag, parang problema yan or addiction. To address a problem, you have to recognize that there's a problem. To fight addiction, to have victory over addiction, kailangan ng consciousness, ano yung addiction na yon, bakit ka addicted doon, yung acknowledgement, di ba? Kaya makikita mo doon sa Alcoholic Anonymous, Gamblers Anonymous, basta't lahat ng mga addiction, pinapastart ka. So kung si Juan de la Cruz, pinapastart nila by saying, "Hi, I'm Juan de la Cruz, I'm an addict. I've been an addict for ganito or I've been clean for ganito time." So yung acknowledgement, no? So it took time for all of us to acknowledge that there is a crisis. But actually from February 28, kung hindi man may crisis na, yung potential for a crisis nandun because napaka-sensitive talaga nung area dun sa Middle East. So whether or not Iran took that strategy, di ba, na parang pag nag-suffer kami, suffer tayong lahat at may iba kaming weapon, di ba? Alam natin na kung hindi man crisis, yung potential for crisis. That's why maraming bansa nag-create ng separate crisis committee aside from the cabinet and whether it's a prime minister, whether it's a monarch, or whether it's a president. Kasi nga, you have to continue governing, but you also have to have your contingency plans and the actual reaction, no? Yung reaction, whether relief yan or whether on-the-spot reforms, di ba? So, napaka-importante po nung assessment, di ba? So, kailangan mo, tignan muna, ano ba nangyayari? Ano ba ang facts? Kumbaga, state of the nation, di ba? Ano bang state of the nation right now? February 28, March 1, o April 11. Kasi from there, yung reaction ay mas magaguide mo. Yung preparation mo, mas magaguide mo. So yung, halimbawa, di ba, what's the situation ngayon? Ang situation ngayon, ang sistema, every Monday, kung ano yung presyo ng gasolina, tapos Tuesday, palit. Pero gaano kadami pa ba tayong gasolina? 60 days. So kung nagkaroon ng ganun assessment right away, baka nagkaroon ng pagpupulong kaagad sa mga oil companies at sabihin, guys, in normal times, ordinary times, itataas nyo ng ganyan. Pero ngayon, extraordinary at sobrang itataas niyan, pag tinaas mo yan, ng ganyang kabilis, apektado kaagad yung ekonomiya natin. Domino effect yan. From the tricycle drivers, jeepney drivers, mga nasa Grab, lahat yan, apektado. Mga riders natin, mga LGUs na karamihan ng sasakyan ay gasolina, etc. No? And then of course, pwede silang sumagot. But sir, boss, kailangan namin malaking pera kasi ganito, etc. No? So, I'm saying this not to point fingers, but napaka-importante when you're doing an assessment and you're preparing, napaka-importante ng review at rewind. Bakit? Para hindi mo maulit yung problema. Para hindi maulit yung mali. Di ba? So, a problem should be met by a solution, not with a bigger problem. But if we don't learn our lessons, we'll keep having bigger problems. So the other thing about preparation is that once na mag-review tayo, i-review natin sarili nating mali, pero i-review din natin mali nung iba. So kung city ka, let's say Taguig City, anong maling ginawa namin? Pero anong tama namin ginawa? Anong mali ng ginawa ng city A, B, C, D, E? So we can learn from that so we don't keep repeating our own mistakes, 'di ba? So dadamay ko na doon yung attitude. So like si Lani, ilan araw na yan, actually ilan linggo na eto concerns ko sa pagbibigay ng ayuda, eto sa sistema, eto sapat na ba, ganito nangyari sa ibang city, ganyan. So hanggang Sunday, Monday, sinasabihan kami, pray tayo ha, pray ha, we're preparing, etc. So napaka-importante, never ka komportable or overconfident. So kahit anong ganda nung resulta, ready ka. Pero yung sabihin, okay na yan. And nangyari po sa akin yan, no? When I was
Secretary of Foreign Affairs, ang dami kong interview at ang dami kong trabaho, daming kailangan kausap, daming kailangan puntahan. So minsan naging routine na yung interviews. So nung pumunta akong Al Jazeera, hindi ko ni-research yung style nung magi-interview, yung tema ng show niya, etc. Pero lahat naman nung facts, talking points, etc. And that's why isang favorite verse ko yung Romans 8:28 kasi awa ng Diyos napaganda pa kasi kahit hard-hitting, mga 7 million ang nanood. But that's not an excuse. So, I learned from that kasi sinabi raw nila hindi ka ba brief ng staff mo? Actually, brief nila ako. But dahil nga sunod-sunod, I wanted to relax for a while, dami nangyari, sinabi ko na sa dami kong interview, si Lani hindi ganon. Kahit na same group, let's say mga kababaihan, or let's say tricycle group, sa Taguig, may higit 10,000 ang tricycle, almost 20,000. So kung 4 na araw bibigyan yan, every single day she treats it like it's new. At never overconfident, never komportable. Para nga everyone's on their toes. Tapos, pwede kasi yung first day, walang problema. Yung second, meron. Pwedeng 3 days, walang problema. Pero yung last day, may problema. Di ba? So guys, when we're preparing, you always have to tell yourself back to basics. Di ba? Fundamentals muna. Balik muna. So bago mag-start, deep breath, rewind muna. Has this situation ever happened to the Philippines? Has this ever happened to my city? Has this ever happened to my family? If yes, ano nangyari? Anong naging tamang solusyon? Anong mali? Ano yung facts? Kompleto ba yung facts? Ano kaiba ng facts ngayon sa nangyari dati? Di ba? So, in anything we do, when we give our best, yung chances ng magandang result, maganda din. And pag hindi ka nag-prepare, hindi ka nag-review, hindi ka nag-rewind, hindi mo sure if you're giving your best at kung best yung resulta. Shout out sa mga taga-Kalsada Taguig. Ito naman from Turkey. Ayan, si Neil Japs. Maganda humalon. Hello po, Attorney Alan Peter. Hello po, magandang araw sa inyo. Pamela Santos. Yan. So guys, Monday may hearing yung Protect. So I've been meeting some business groups, iba-ibang sector, just getting the feedback, getting some thoughts. Today, tinanong ko rin dun sa isa, ano tingin yung best case scenario, anong worst case scenario, anong preparation, pare-pareho ba sa buong Pilipinas. So for example, di ba yung parating flash na presyo ng gasolina, mostly Metro Manila yan eh. Pero sa maraming island provinces natin, mas malaki ang tinaas nun, di ba? So ganun din, for example, kung sa highly urbanized cities, anywhere in Metro Manila, most of Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, mga Metro Cebu, Metro Davao, problema talaga yung gasolina because nga yung public transportation from riders, tricycle, jeepney, taxi, buses, etc. Pero sa maraming rural areas, pagkain at presyo, kawalan ng trabaho pa rin ang problema, di ba? So hindi pwedeng one size fits all. But since ang media natin is national media, national papers, national networks, ang tendency natin dalawa. One is we talk about Metro Manila, and number two, when we talk as if we're talking na buong Metro Manila is the same situation sa bundok, sa isla, sa bawat barangay sa ating bansa. So we have to be careful about that because pag nagbigay tayo ng tulong, pagka tayo'y naghanap ng solusyon, kailangan personalized yan. Kailangan nakatutok yan sa sitwasyon ng mga lugar na yon, di ba? So ganun din, di ba? When we say we'll give fishermen ganitong amount, we'll give farmers ganitong amount, iba din needs nila eh. At saka iba-iba yung sa tinatanim ng farmers, iba-iba din ang sitwasyon nila. So, everyone will accept the ayuda, everyone will get the money, but it doesn't mean, so halimbawa, 5,000, sa karamihan kulang yon.
Pero sa iba, malaking kulang, sa iba napakalaking mas lalong kulang 'yon, 'di ba? So for example, 'di ba kung taxi driver ka tapos gas ang gamit mo, kulang yung 5,000. Pero kung jeepney driver ka, diesel yung sasakyan mo, so magkaiba sila ng sitwasyon. So napaka-importante pagka yung magpre-prepare ka, whether it's a family problem, a community problem, PTA problem, problem sa ekonomiya, kumpleto yung facts tapos talagang naka-personalize or specific at targeted, no? Our government is getting there. Every day pag nagmo-monitor ako, nakikita ko na may adjustments, 'di ba? But of course, we expect na coordinated and comprehensive and very clear, no, na may clarity yung response, 'di ba? So guys, continue praying for the country, continue crowdsourcing mga potential solutions. Then wag na tayong maghintay ng worst case scenario. So for example, kung may bakanting lupa, may opportunity sa bawat lugar, lalo sa urban, magtanim. 'Di ba? Yung urban farming, dinidiscuss namin kanina yon, can really help our food security and to save money during this time. Kung mag-online classes na naman, marami wala namang internet or masama ang internet or walang gadget. So yung pag-prepare ng tutorial, lalo kung let's say college ka, high school pa kapatid mo, or high school ka, elementary pa ang kapatid mo, yung mga tutorial napaka-importante para hindi tayo maiwan. So many things to discuss, to say. I'll find a better hour tomorrow, but I'd like to thank everyone for your support, for your prayers. Nandun ang criticism. Sa democracy, importante yon. Try to keep it creative. Sometimes we have to get mad para mapansin, but napaka-importante na may sober voices parate. Whether yan ay media, whether yan ay Congress, yan ay nasa barangay, yan nasa executive department, no? But napaka-importante ang basis parate natin, truth, di ba? Garbage in is garbage out eh. So kung mali facts natin, mali din ang conclusion natin. Kung mali ang mga figures natin, let's say, sa pagbibigay ng ayuda, hindi mabibigyan lahat or hindi magiging effective, no? So, pray nga for these specific points so that we will always be much more prepared and we can plan better. That way, we can leverage and have a better response sa lahat ng problema ng ating bansa. God bless you guys. Have a good sleep. Thank you very much.